barangay natin. Hindi dapat din po ang ating mga kababayan ay maging masigla sa pagpaparating at pagpapahiwatig sa kanilang mga kinatawan na gusto nila itong pagdaraos ng eleksyon. At isang tabi muna yung mga ideya na ipopospone na naman na tila yun ang linas sa nauliligan natin. Sec, ang COMELEC po, siyempre ito ay highly politicized issue. Hindi po kami talaga kayo pwede makialam sa bagay ng desisyon kung gaano ba kahaba ang termino. Nakalagay sa sali ng batas po natin. Article 10, Section 8. Ang term of office ng local officials shall be 3 years, except barangay officials, which may be fixed by law. So, ibig sabihin po, nasa Kongreso yan. Ginawa nilang 4 na taon mula sa 3. May proposal po sa Senado ngayon, 4 na taon, gagawin 5 taon. Yan po, hindi namin kayang pakialaman. Pero po, ang gusto po namin sabihin, ang COMELEC po ay handang-handang magsagawa ng halalan sa November 2. Hindi po kami tumitigil sa ating paghahanda kahit pa may mga alingas-ngas na maaari ito ay hindi matuloy, may mga panukala. In fact, may pagdinig na po bukas ang inyong pong likod ay naimbitahan na umaten tungkol sa mga iba't ibang panukalang batas sa pagpupospone at pagre-reset ng barangay SK election. At ipapahayag po namin talaga doon na ang COMELEC nakagastos na po kami ng 8 billion. 19 billion po more or less ang ating budget sa barangay SK elections. Ang pinatitira na lang po kami 11 billion. Yung 9 billion dyan pang honorary ng mga guro. 1 billion parang pang training ng 1 billion ng guro sa buong Pilipinas. At yung 1 billion ay pang deployment at mobilization expenses naman ng ating para sa election. So, yung 8 billion, kahit paano meron pong masasayang talaga doon kung sakali hindi tayo matutuloy sa halalan sa November 2. Gaano po kasigla ang ating mga kabataan? Naalala ko nung 2025 midterm election, kapansin-pansin na talagang napakasigla ng ating kabataan. At ito ay nagbunsod ng mga pagbabago sa mga hanay ng mga hinalan. Naaaninag din po ba ng COMELEC na ito ay maaaring maging patuloy ng maranasan natin dahil sa pagpasok ng mga bagong botante sa mga susunod na electoral exercise natin? Opo, Sen, alam niyo po, ang botante natin sa buong Pilipinas na kasalukuyan ay aabot ng more or less 70 million. So mula sa 68 million, 70 kung kaya nga lang nakakalungkot. Para sa barangay SK elections, meron po tayong 3 milyon na mga deactivated voters. Sila po yung mga hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na halalan. Malaking bagay po yan. Ang laki ng pinaparehistro natin, mas malaki na naman ang natatanggal o nasa-set aside sapagkat deactivated po sila. Hindi po sila pa-reactivate. Ang botante po natin sa mga kabataan, sa sangguniang kabataan, meaning 15 to 17, at saka yung pong 18 to 30 years old, ay 25 million. So sila po yung boboto para sa sangguniang kabataan sa darating na halalan. Noong nakaraang 2025, tama po si Secretary na nagulat ang lahat sa result. Hindi inaasahan sapagkat walang tumama halos na survey organizations doon daw po sa kanila pong result sapagkat hindi po nakukuha yung tunay na sentimiento ng kabataan. Bumoto po yung kabataan. Kaya po yun ang naging resulta. And nakikita po natin dahil 45% yung voters turnout noong nakarang eleksyon na 82.5%, kabataan po yun, 45% doon. So ngayon barangay SK elections, nakikita po natin na naandun din ang interest ng mga kabataan. Nakita na po nila eh. Social media po talaga ang tunay na kadahilanan. Kaya nga lang, naandun din naman yung threat ng misinformation, disinformation sa pamamagitan ng social media. Pero bukas na bukas po ang isip ng mga kabataan ngayon, hindi nga po sila sumunod sa mga magulang eh. Sa mga nakatatanda, sa mga nagdidikta sa kanila, bumoto sila base sa kanilang saloobin, damdamin, and which is to a certain extent, ako po naniniwala, yan ay magandang pangitain. Sapagkat nangangulugan na may pag-asa ang Pilipinas sa kinabukasan dahil yung kabataan, alam na nila kung paano nila dadalhin ang ating pong bayan sa mga susunod na panahon. Sa kasaysayan ng Commission on Election, ngayon bang mga panahon ito, dumami yung mga electoral exercises tulad ng yung mga plebiscite aside from the regular elections? Yes po, Sen, alam niyo po, ine-expect po namin ito. Bakit? Matipid po kasi. Kasi kapag sineperate natin yung plebiscito, separate teachers, separate group of teachers, yung mga gamit, yung samantalang kung sila po ay kasabay ng barangay ni SK, nakaride sila eh. And therefore, makakatipid sila sa honorary ng guru nga naman. Yung mga kagamitan, yung mga ballot boxes na ginagamit natin, hindi rin po
nakaseparate yun. Kaya madami po naghabol. Kaya lang, yung iba, hindi na po namin talaga napagbigyan dahil tapos na sa panahon, and therefore, ang huli lang namin napagbigyan ay yung ating pong dyan sa Naga City, kung saan mga 3 linggo na nakalilipas, dumalaw po sa opisina namin ang dating Vice President, ngayon Mayor ng Naga, Lenny Robredo, at yun nga po, pinakiusap niya na baka pwedeng maisama na ang Naga ay makapag-plebisito. For the information of everyone, ang plebisito po nila, gusto nila maging highly urbanized city. May desisyon po ang Korte Suprema, Umali versus Comelec sa Cabanatuan City. Sabi po ng kaso ng Supreme Court, sa kaso niyan, kapag po nagpapa-highly urbanized city at isang syudad, ang boboto ay yung buong probinsya. Sapagkat maapektuhan yung buong probinsya, hindi lamang sa income, sa population, sa land area. Dito po sa kaso ng Naga, nag-desisyon po si Comelec base sa aming interpretasyon ng batas ng Local Government Code of 7160, kasama na din po yung desisyon ng Supreme Court na ang Naga City bilang isang independent component city sa kasalukuyan, nangangahulugan hindi bumoboto for governor na sila, ay dapat ang boboto lamang sa plebisito ay ang mga mamamayan ng Naga City. Hindi po kasama ang buong probinsya ng Camarines Sur. So yun po, tama po kayo, madaming humabol, kaya po namin sinabing super election year talaga ang 2026. Alam mo, Sally, gusto ko lang sabihin na sa ilalim ng pangangasiwa ni Chairman George Garcia sa Commission on Election, ay lalong tumaas ang pagtingin ng mamamayang Pilipino sa kahusayan ng Commission on Election sa pangangasiwa sa mga eleksyon natin. At I think this is due to the fact that ang head ng Commission on Election ay talagang